At pero eto naman Carla, from comics pag-usapan natin syempre sa pagpapatuloy po ng ating diskusyon patungkol po sa EDSA People Power Revolution dahil ika-28th anniversary na nga bukas. Kanina nakapanayam namin si Father Arnold Abelardo. So nakuha natin yung opinion na mula sa isang alagad ng simbahan. Ngayon naman aalamin natin yung opinion at yung mga experiences naman mula sa isang radio commentator. So this morning, let us all welcome our very special guest, Mr. Bing Formento, radio commentator ng DZRH. Good morning po. Good morning sa inyong dalawa, Carla, Dayan. Good morning sa ating mga taga-subaybay. Bing, ito po, kanina na pag-usapan na natin yung sa ika-28th anniversary. 28 years ago, part din po ba kayo at talagang may na-experience kayo sa EDSA People Power? Personally, talagang nandoon ako sa EDSA at nakasama doon sa breakaway announcement ni na then Defense Minister Juan Ponce Enrile at saka yung former President natin Fidel Ramos sa Campo Aguinaldo. Sir, gusto ko lang tanongin, no? Sa tingin nyo, paano po ba hinubog o minold ng EDSA Revolution itong kung ano po ang nasyon natin ngayon as of now? Malaki ang naibahaging kamalayan ng pamamahayag ng sambayanan dito sa EDSA Revolution sapagkat nagkaisa ang taong bayan mula sa kaliwa, kanan, gitna tumulong para mapatalsik ang tinagurian nating diktador ng bansa for how many years din, ano? Pero sa tingin ko ngayon, sumobra naman ang luwag na ibinigay ng mga nagdaang gobyerno sa sobrang pamamahayag. Naaabuso ito, nawala na ng disiplina. Yun ang ngayon ang nakikita ko. Mr. Bing, 28 years ago, hindi pa kami pareho buhay ni Carla, pero sa nakikita nyo sa henerasyon ngayon, sa tingin nyo, nakuha nila yung mga values na talagang ipinakita noong EDSA People Power Revolution? Yung first 10 years siguro, nakuha pa. Pero yung mga bagong sibol ngayon, ano po ang kulang? Kulang disiplina. Tingnan mo na lamang, yung patriotism, nationalism na wala sa ating mga kabataan. Noong unang mga kabataan natin, yung Boy Scout, ROTC, CAT, pag tumugtog ang bayang Magiliw, tumatayo ang tao sa kalsada, humihinto yung mga jeep sa kalsada, at yung mga Boy Scout, nagtatraffic. Talaga? Ngayon, wala na yun. Hindi ko na nakikita ngayon yun. So nakikita ko, puro yung mga walang disiplinang tsuper sa kalsada. Maging sa mga motorista, ganoon din sa mga pedestrians. Alright. Right, sir, kanina pinapakita sa ating BTR yung naganap 28 years ago. Sir, syempre kayo po ay isang broadcaster. Sir, pwede niyo po ba sa amin ilarawan kung ano po ang itsura ng EDSA Revolution 28 years ago? Ano po bang nangyayari sa bansa natin nung panahon na yon? Ang unang araw ng 22, punong-puno ng takot, saya at nagkakaisa talaga ang sambayanan ng panahon yun hanggang sa Marcos. Pero yung unang araw, puro pangamba Lalo na nandun kami sa loob ng Campo Aguinaldo, naiisip namin baka kami hulugan ng bomba doon sa gusaling yon. So yung unang broadcast ng Enrile at Ramos na pinangunahan noon ng Reform the Armed Forces Movement ni Gringo Hunasan na unang lumaban sa Administrasyong Marcos na magkaroon ng mga pagbabago, yung maghapon at magdamag nung unang araw talagang pangamba ang aming naramdaman. At nakita namin yung pagbuhos ng tao kinabukasan dahil nanawagan na si Cardinal Sin, nanawagan na si late President Corazon Aquino, at ang lahat ng mga sektor ng ating society tumulong doon sa grupong ito na nagpahayag ng kanilang breakaway sa Administration Marcos. Yes. Mr. Bing, kanina kasi nakapanayam ko si Father Arnold Abelardo patungkol sa kanya naging experience sa People Power Revolution. At siya po bilang alagad ng simbahan, ang siguro pinaka yung value na maipapasa niya or maibabahagi niya sa mga sumusunod sa kanya ay pagkakaisa. Kayo po bilang radio commentator at marami po kayong tagapakinig at mga sumusunod rin po sa inyo. Sa tingin niyo yung pinaka natutunan niyo nung panahon ng EDSA People Power Revolution, yung isang value na yun or values sabihin na natin na maibabahagi niyo po sa aming lahat? Ang may values na nakuha natin yung pagmamahal sa bayan na dapat sana hindi mawala. Ang tingin ko ngayon sa mga bagong kabataan natin, nawala yung pagmamahal sa bayan. Dahil una sa lahat, ang unang iniisip ng ating mga kabataan pagkatapos ng kanilang pag-aaral sa kolehiyo, makapag-abroad, kumita ng dolyar. Hindi sila nag-iisip para manilbihan para sa bayan. Nakita natin ang sitwasyon, pera ang hinahanap nila. Yes. Sir, I just also want to ask, in connection with my question earlier,
syempre naging successful, very successful ang People Power EDSA Revolution. Very. Dahil nga napaalisin niyo po sa pwesto si dating Pangulong Presidente Marcos, ano po sa tingin niyo, ano po ba yung naging reaction niyo at naging response po ng crowd nung nalaman nila na umalis na nga sa Malacanang si President Marcos? Tuwan-tuwa ako. Tuwan-tuwa ang sambayanan noon sapagkat una sa lahat ay iniisip namin noon mawawala na yung labanan ng sundalo at mga rebelde na sa bundok, yung CPP-NPA, sapagkat nung maupo na ang Pangulong Aquino, Corazon Aquino, pinalaya niya lahat ng mga political prisoners nung panahon yon. Umaasa kami na pagkatapos nung tapos na yung armadong pakikibaka ng ating mga kapatid na nalilis ng kanilang ideolohiya, tulad ng New People's Army na nasa mga bundok sa mga sandaling ito. Ano pa ang pinaglalaban ninyo? Wala na eh. Tapos na eh. Pero bakit hindi pa kayo bumababa? Hindi kayo tumulong sa pagpapalago ng ating ekonomiya. Lalong lumala yung kanilang pakikipaglaban, nagmukha na silang terorista sa mga panahon ito. Hindi ba? Pero Mr. Bing, para hindi masayang yung pinaglaban ng mga ninuno namin, no, dun sa naganap na EDSA People Power Revolution, dahil hindi biro yung ginawa, kahit kayo po, hindi po biro yung ginawa po ninyo doon. Ano po sa tingin nyo ang dapat gawin or aksyon siguro para sa mga kabataan para maipagpatuloy namin yung nasimulan po ninyo? Ang dapat, tingnan natin ang kinabukasan ng ating bayan. Sumunod tayo sa mga batas na tinatadhana ng ating gobyerno. Tahakin natin ang tuwid na daan na sinasabi nating Pangulo. Paano? Kung lalabanan ng batas, anong nangyayari sa atin? Hindi ba? Labanan mga natin ang batas nang sa tamang paraan. Pero naman tayong pamamaraan ng pamamahayag. Ano ang tama? Ipahayag natin ang tama. O, katulad ng ginawa ni Saturo Campo, sumama siya doon sa legislature, di ba? Sumama siya doon sa, tumakbo siya bilang isang congressman, at naipahayag niya yung kanyang damdamin na nais niya magkaroon ng mga pagbabago sa ating lipunan. Yun ang dapat sanang isagawa ng ating ilang mga sektor ng sosyedad natin, partikular yung mga lumalaban sa ating pamahalaan. Okay, tomorrow we'll be celebrating the 20th anniversary of EDSA People Power Revolution. Sir, kayo po, how will you celebrate? Eto, trabaho pa rin pagdating sa ganyang balik ako. Ito yung ikalawang beses kong bumalik sa mainstream ng broadcasting matapos na mawala ako ng 18 taon kasama akong pamilya, ang aking may bahay na tumulong sa akin na umalis kami noong 1990, punta ng Amerika. So yung misis ko at saka ako, at saka yung mga bata, tumulong na nag-put up kami ng business doon sa Amerika. So sir, alam mo, it's really nice to hear stories about the People Power Revolution, no? Dahil kami nga mga bata, mga post-EDSA babies, naririnig na lang namin to, nababasa na lang at napapanood sa telebisyon. So sir, maybe, again, any message to our viewers? Ang mensahe ko lang sa ating mga kababayan, ang lagi kong sinasabi sa aking programa, mahalin natin ang ating bansa. Tulungan natin ang ating gobyerno na tamang daan para sa ating kinabukasan, sa kinabukasan ng ating mga susunod na henerasyon. Yes, that's right. Kaya naman we encourage, lalo na yung mga kabataan, yung mga hindi pa buhay noon, yung bagong henerasyon ngayon, to take time to read about EDSA People Power Revolution, to take time to research. Alam mo yun, para naman na mabigyan ng, alam mo yun, Carla, hindi masayang yung nasimulan ng mga ninuno natin. Totoo yun, kasi it's a big part of our history. It's not just an event that happened in 1986. Huwag natin sayangin. Yes, huwag natin sayangin. At isabuhay natin. Sabi nga nila, dapat sa araw-araw, dapat isinasabuhay din natin to. Katulad nga nung na aking na-interview last week, sinasabi niya, it should be part of our lifestyle at malaking epekto ng EDSA People Power Revolution sa atin kung ano ang nasyon natin ngayon. Piliin natin ang mabuti at iwaksin natin ang masama. Not only that, wala yung tinatamasa nating kalayaan, no, kung wala sa kanila. Kaya naman, malaking pasasalamat din. So, bukas na po ang 28th anniversary na EDSA People Power Revolution. Nasa sa atin na yun kung paano natin isi-celebrate at bibigyan ng talagang pagpapahalaga yung ginawa ng ating mga ninuno. Alright, thank you so much for joining us this morning. That was Mr. Bing Formento, radio commentator ng DZRH. Mga boss, dyan lang kayo dahil marami pa